Morning po mga kaibigan, mga kapatid. Kadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa LPG. Meron po akong re-repairang LPG. Samaan po ninyo ako. Tara na po, punta na natin. Ito po yung sinasabi ko po sa inyong i-repair natin. Doon po kasi sa pinagkakargan namin ng LPG o rinirefill, yung ganyang klase po kasi ng tangke ay pinagbabawal na po yan. Yang tinatawag po, yang tangke po na, yang pong tangke na yan, ang tawag po dyan ay Japanese type. Yung Japanese type po na yan ay pinagbabawal na po yan sa pinagkakarga namin ng tangke. At yung sa parting baba din na yan, yung ring na yan, ano bang tawag dyan? Yung paa na yan, kasi alam ang tawag dyan kung ano papalitin din yan. Ayaw nila yung ganyan, pinagbabawal yan. Tapos yan din sa taas na yan, yung Japanese type na yan, pinagbabawal din yan. Pero sa ibang refilling station naman ay tinatanggap naman yan. Syempre wala tayong magagawa kung hindi sumunod dun sa gusto ng refilling station. Nakabili na tayo ng pangtaas at pang ibaba. Ipapakita ko sa inyo, no? Yan po ang sinasabi ko po sa inyo na ipapalit na natin. Ring type po ang tawag dyan, yung sa pang-itaas. Yan po ang kailangan dun sa refilling station na pinapagkargaan ko ng tangke. Yan na po ang ipapalit natin dun sa re-repair natin tangke. Pakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-repair ng tangke po. Tara na. Umpisa na po natin ang aalis po dun po sa amoy ng LPG. May amoy po kasi ang LPG na yan, na nagdudulot po yan ng pag-apoy pagka hindi nyo po inalis yun. Ang gagawin po natin, babanlawan po natin siya ng tubig para alisin po natin yung amoy, para pagka nag-welding po tayo ay hindi po yan masusunog, para hindi po masira yung kanyang seal o yung goma po pala, yung o-ring. Ayan. Pag hindi mo kasi inalis yon, pag nag-welding ka doon, masusunog yung tangke. Yung iba sabi sumasabog daw yan. Hindi ko pa naman kasi na-experience yun, kasi lagi ko kasing ginagawa, binabalawan ko ng tubig. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magbanlaw ng tubig dyan. Alisin na natin yung pinaka lock nya to. Alisin natin to. Linawagan ko na ito kanina, kaya hindi na tayo mahirapan magtanggal. Pero mahirap itong tanggalin. Kaso ito tinanggal ko na to kanina, kaya hindi na ako mahirapan ngayon. Ayan o, tanggal na. Dito ayan, lalagyan natin yan ng tubig para matanggal natin yung baho nya. Yung baho kasi niyan, yan ang nagpapaapoy. Kailangan babanlawan natin yan ng tubig. Pwede rin yung tubig na may sabon. Pakita ko sa inyo na. Ayan, ang next na gagawin ko ay lalagyan ko siya ng arang. Aarangin ko. Aarangin natin para pagka dinagyan natin ng tubig ay hindi mawawala yung tubig. Ayan, dito. Gagamit tayo dyan ng hose, imbudo. Gagamit tayo ng imbudo dyan.
para yung tubig masalok lahat. Pwede naman walang budo, pwede rin ganyan. Yan, pwede rin naman. Pero mas maganda kung may budo. Yan o. Pwede rin. Mag-mask kayo pagka ano kayo, no? Kasi may mabaho yan. Mabaho yung LPG na yan. Pagka inalis mo yung kanyang takip, tapos linagyan mo ng tubig, mabaho yan. Magmamask kayo. Lagyan natin siya ng budo o imbudo. Yan. Tsaka natin lagyan uli ng tubig. Bali, ang gagawin natin dyan, pupunuin natin. Yan. Sasalukan natin siya. Yan. Yan. Mukhang sa ganitong paraan ay mahihirapan tayo kasi pabalik-balik tayong kumukuha ng tubig sa pitchel. May naisip na akong paraan para hindi na tayo magpitchel o magtabo-tabo. Pakita ko sa inyo Ito yung sinasabi ko sa inyong naisip kong paraan. Kumuha ko ng mineral water na lalagyan. Linagyan ko ng tubig. Yan, para hindi na ako tumatabo o pumipitchil. Bubuksan ko na lang ito para lumabas yung tubig na nandito. Yan, para hindi na tumabo. Huwag mo lang lalakasin yung yung bukas ng gripo kasi sobra, pag sumobra hindi rin maganda yung yan, yung tama lang. Yung tama lang yung bukas para kasi ganito ang mangyayari pagka malakas yung bukas mo ng gripo. Lakasan natin Yan, ganyan Kita ba? Yan, napupuno na tatapon lang. Yun bumubulwak. Pagka sumobra, bumubulwak. Ibuksan lang natin yung tamang bukas lang. Yung tamang lakas lang na bukas. Yan. Pupunuin natin ito. Tapos aalug-alugin natin yung tangke para matanggal yung kanyang amoy. Karamihan ito hanggang limang galon ng container na to bago mo maalis yung amoy. Sumobra. 5 galon. Basta ang gagawin po natin, alisin natin yung amoy na nasa tangke bago tayo mag-welding at bago tayo mag-grinder para iwas disgrasya tayo. Pwede rin yung tubig na may sabon kung gusto nyo. Pwede rin wala. Hanggat may amoy, tuloy-tuloy lang ang banlaw. Yung kasi ang nagpapaapoy yung amoy nito. Pwede kasing masira yung o-ring niyan. Yung o-ring dito sa may baba at saka yung o-ring sa may sarahan. Napalakas. Yan. Yan, puno na. Ang gagawin na lang natin diyan ay aalugin natin 'yan. Aalugin. Tapos itatapon natin yung kanyang laman. Basta paulit-ulit lang po 'yon, ganun po ang gawin niyo hangga't may amoy. Banlawan niyo lang po. Yan. Pag po mag-grinder kayo, wag nyo pong isasagad yung pagka-grinder nyo. Baka po kasi mabutas itong tangking ito. Kung isasagad nyo po, wag nyo pong isagad. Katulad po niyan, may tira-tira. Tsaka mo na lang yung gagrinderin para magpantay.
natin yung ilalim. Yan. Nasugatan natin yung tangke. Iniwas ko na o nag-advance na ako. Inilagan ko na yan pero natamaan pa rin. Well, hindi naman problema yan kung nasugatan natin yung tangke. Ang magiging ano lang natin dyan madadagdagan yung ating trabaho. Pag kayo in-apply nyo sa sarili nyo, dagdagan nyo na lang pa yung yung advance. Ako, ang ginawa ko dyan, inilagan ko na yan pero natamaan ko pa rin. Nasugatan natin yung tangke. Hindi naman problema yan. Nga lang, magiging madami lang yung trabaho natin. We-weldingin pa natin yung na-damage na yan o yung nasugatan na yan. We-weldingin na natin. Ayan, tapos na natin ang pagre-repair doon sa na sugatan nating tangke. Maglilik test na lang tayo. Leak test natin. Sa paglilik test, gagamit tayo ng air compressor. Lalagyan natin ng hangin yung tangke. Ito na po yung may butas pa na weldingan na natin. Ito pa yung ikalawa. Yan. Maglilik test tayo uli. Leak test natin uli yan. Meron na tayo ritong ilang PSI na ba yan? Ano, malabo. Tingnan natin kung ilang PSI. Yun. 60. Meron tayong 60 PSI. Okay. Ang gamit ko po dito ay tubig na may Joy. Ayan po, naiikutan na natin lahat. Wala na siyang leak. I-release na natin yung kanyang hangin. Yan, tapos na tayo dyan sa pang-ibaba na welding na natin. Yan. Okay na tayo sa baba. Dyan naman tayo sa taas. Sisiguraduhin lang natin na sentro ang pang-itaas natin. At ito, dito kasi dinadaan yung regulator, kaya dapat huwag nyong babaligtarin ito. Baka kasi ang mangyari ay ganito. Yan.
hindi po pwedeng ganyan. Dapat po, lagi po itong nakaano rito. Yan. Kasi dito po kasi ano yung regulator. Huwag nyo pong kakalimutan. Baka po makalimutan nyo. Dapat po ganyan. Dito po kasi dadaan yung regulator. Eh. Ilagay na po natin. Ayan, tapos na nating weldingin itong ating tangke. Tapos na siya. Ayan. Sa baba naman, yan, tapos na rin yung sa parting baba. Yan o, paikot. Yan o. Tapos na yan. Bali, leak test tayo uli. Baka meron pang singaw ito bago tayo magpintura. Bali, pintura na lang ang kulang rito. Pero maglilik test muna ako. Yun lang. Ayan na po yung ating na-repair na tangke. Ganyang kulay po ang gusto ng refilling station. Nga lang po, wala akong nabiling ganyan na ganyan ng kulay. Kaya ang binili ko na lang po ay number 21 po na Bosni. Pilox na lang po ang gagamitin natin dyan. Wala po kasi akong original o pang spray na pintura. Ito na lang po ang aking gagamitin. Number 21 po. Yan, okay na tayo dyan. Ayos na yan. At ganun nga po akong mag-repair ng LPG. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Albert Kanda at kay Michael Yumul ng Barangay Takasan, dyan po sa may Makabebe. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa kong video, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po, mag-like, at mag-share na rin. Salamat po sa panonood. Yun lang po.